Ngayon guys, sa Google search ng cellphone ninyo, open nyo lang yan. Then, dito sa may search guys, click nyo lang yan. Then, search nyo lang yung filers affidavit form SSS. Ayan. So, ayan yung i-search ninyo, filers affidavit form SSS. And then, lalabas na agad yung ganito. Sinumpaang salaysay. So, click lang natin yan para ma-download. So, naka-PDF yan siya. Ayan. So, click natin yan. So, nakalagay dyan sa akin guys, download file again dahil naka-download na ito. So, click nyo lang itong download. Ayan. So, ito na yung sinumpaang salaysay natin guys or filer's affidavit. So, dito guys, after nyo ito ma-download, of course, ipaprint nyo lang ito. And then, pag napaprint nyo na guys, of course, pipil-upan nyo na. Ngayon, pipil-upan na natin. Ayan. So, dito guys, pag mag-fill up pala kayo, dapat black ballpen yung ipangsusulat nyo dito. So, fill up na tayo. Ako si. Ayan. So, kung sino yung filers, of course, pangalan yung kompleto ang ilagay nyo dito. May sapat na gulang, mamayang Pilipino. Then, may or walang asawa at kasalukuyang nanirahan sa, ayan, dito nyo lagay yung complete address ninyo. Ayan, then after nyan, dito na kayo sa number 1. Nabatid kong namatay si, of course, complete name ng namatay dito, noong, kung kailan siya namatay, and then sapagkat siya ay aking. Ayan, so dito kung ano yung relasyon nyo sa namatay. Then, number 2 naman, na ang nabanggit na namatay ay ililibing or nilibing sa, ayan, so saan nga ba siya nilibing? So, complete address ng cemetery. And then, noong, kung kailan siya nilibing. So, lagay nyo lang din yung complete date ng kung kailan siya nilibing. Pangatlo naman, ng katotohanan ang nagbabayad or magbabayad sa pagpapalibing sa nabanggit na namatay ay si. Ayan, so kung sino yung nag-claim ng funeral guys, so lagay nyo dito yung complete name niya. But then, kung kayo naman ang nag-claim ng funeral, benefits, so lagay nyo yung complete name ninyo. Ayan, so kung sino yung nag-claim ng funeral benefit, yun yung ilagay nyong pangalan dito. Then, pang-apat, na ang aking pagkatao ay makilala sa pamamagitan ng aking ipinakitang. Ayan, so lagay nyo lang yung SSS number nyo dito. Ayan, na ibinigay ko noong, ayan, so kung anong date binigay or inisyu sa inyo ni SSS or ni Comelec yung ID ninyo. At saka kung kayo ay employed, so pwede nyo ilagay yung employment ID number dito. But then guys, kung wala naman or hindi naman yan applicable sa inyo, so of course wag nyo yung lagyan dyan. At ganon din dito, wag nyo na lagyan. Panglima naman guys, na kung nanaisin ng SSS na kumuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa akin at sa alinmang nabanggit ng namatay ay maaaring puntahan sina. Ayan, so dito guys, ang nilagay ko is mga kamag-anak. So dito guys, nilagay ko lang yung pangalan ng kamag-anak ko. So dalawa sila, nilagay ko lang yung pangalan nila, complete name nila dyan. And then, kung ano yung trabaho nila at kung saan nga ba sila nakatira. Ayan. So, lagay nyo lang yung kamag-anak nyo dito. Ayan. So, nasa inyo kung sino yung kamag-anak yung ilalagay nyo dyan. So, basta medyo malapit sa inyo. So, halimbawa, pinsan ninyo, magulang ninyo. Ayan. So, pwede nyo lalagay dyan. And then, pang-anim,
na pinagtibay ko na ako o sino man ay walang nag-file ng funeral claim sa alinmang tanggapan ng SSS maliban dito sa ayan. So dito guys, kung saang SSS branch kayo nag-file, so yan yung complete address na ilagay ninyo. Sa pang-pito naman guys, so wala yan, taga SSS na ang magpaano sa inyo dyan. Ayan, then dito naman sa baba, lagda, of course, yung signature nyo o perma nyo. Kung nyo mapilapan yan guys, double check nyo lahat ng information kung tama nga ba yung mga na-fill up ninyo. And then guys, pag tama naman yung pag-fill up ninyo dito, na double check nyo na, then tama. Ngayon, pwede na kayo pumunta sa pinakamalapit na law office sa inyo at ipapanotaryo nyo ito. So guys, ang pagpanotaryo is pinakamura is 150 pesos, and then sa akin pagpapanotaryo ko nito is 300 pesos. So depende yan sa law office malapit sa inyo kung magkano nga ba ang singil nila sa ganitong mga pagpanotaryo. So ganun lang guys kung paano kumuha ng filer's affidavit online. At so kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!